sama-sama tayong magiging karakli. Isang training aircraft ng isang flying school ang bumagsak sa Iba, Zambales. At ayon sa PNP Aviation Security Group, bumagsak ang eroplano sa agricultural area sa Barangay Lipay, Dingin, Panibwatan. Inibisigan pa ang dahilan ng plane crash. Sugatan ng piloto na flight instructor at 3 pang sakay na mga student pilot. Ginagamot na sila sa President Ramon Magsaysay Hospital. Bago sa saksi, saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib ang ikinamatay ng TNVS driver na hinold up at pinatay ng 3 suspect na kanyang pinikap sa Parañaque. Base po yan sa autopsy na isinagawa ng NBI. Ang mga suspect dinano pa umunong gamitin ang unit at TNVS app ng biktima para makapang-hold up ng iba pa. Saksi, si John Consulta. Pagka papunta tayo dito po yun sa kaliwa. Opo. Sa lugar na ito sa Nueva Ecija, nagtapos ang paghahanap sa labi ng hinold up at pinatay na TNVS driver na si Raymond Cabrera. Eksklusibo na saksyan ng GMA Integrated News nang ituro mismo ng 2 suspect kung saan nila itinapon ang biktima. Ay, ito sir, dito po na Raymond. Ito saan? Ito nga. Ito nga. Andiyan pa ba? Andiyan pa ba? Andiyan pa ba, bro? Ayun yung bato siya sabi niya. Ito pa yung ano. Ito pa yung buto. Kasi ito yung buto. Ang isa sa mga suspect napaupo habang humahagulgol sa tapat ng labi ng kanilang pinatay. Bakit ganyan reaksyon mo? Gusto ko humingi ng tawad sa inyo kasi isa ako sa mga naging instrumento ng Diyos para mangyari. Sorry po. Pagkatapos makordonan, mabilis na inikot at hinanap ng forensic team ng NBI ang mga masukol na halaman sa gilid ng kalsada para ma-recover ang labi. Nagsuot po tayo ng mask dahil medyo di na nga maganda yung amoy dito sa area at sa ating nakikita ngayon ongoing ang retrieval operations ng NBI at inuuna nilang kunin yung merong nakuhang car matting, may nakuhang damit. At sa ngayon ay kukunin na yung pinakamismong katawan ng ating TNVS driver. Nakuha rin ng NBI ang sapatos, pantalon at bakal sa binti ng biktima. With the recovery and the identification of the remains, that would support and strengthen our case. We already charged them for murder and carnapping. Murder, what led us to file murder despite the yung hindi pa na-recover ito at that time was the amount of blood dun sa recovered vehicle na recover ito ng NBI and the recording dun sa dashcam. May 18 nang makuna ng CCTV ang pagsakay ng 3 suspect sa TNVS unit ni Cabrera. Ang isa sa kanila, nakunan pang may kinuwang kutsilyo sa halamanan. Di nakunan ng video ang pang-hold up at pagpatay sa biktima. Pero nadinig sa recording ng dashcam ang karumal-dumal na krimi. Namugat tinulog to. Sa lang sa puso, pinatagit yung puso. Hindi ko makuha. Hugutin mo, saksak mo naman sa puso. May ngalo pa yan, tuluyan nyo na. Patayin ka na namin. Gamit ang unit ni Cabrera, bumiyahe ang mga suspect papuntang Nueva Ecija para itapon doon ang katawan ng biktima. Pag-amin ng isa sa mga suspect, gipit sila, kaya raw nila hinold up si Cabrera. Pero nanlaban at nakipag-agawan daw ng kutsilyo ang biktima, kaya nagkaroon din ng mga hiwa ang kamay ng suspect. Ako po yung unang nasaksak ni Sir. So inagaw niya yung kutsilyo. Naging respond ng katawan ko po yung gumanti. Inilahad din ng isang suspect na napag-usapan din nilang gamitin ang sasakyan at TNVS ng biktima para makapang-hold up ng iba pa. Babiyahin niya po yung si Mr. Cabrera po. Tapos Gagawa po ulit ng sabi ko. nang gagawa na Yung ganun po, hold up yung para magkapera po. yung ano sir? Yung magiging sakay po. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga suspect sa pamilya ng biktima. Hindi ko po inaasahan mapapatawad niyo ako pero hindi po ako ng tawad sa inyo. Habang buhay sa Diyos. TNVS community, humingi po nung sa isa sa inyo lahat. Nahanap na ang labi ng biktimang si Cabrera, pero di nawawala ang sakit na nararamdaman
ng kanyang pamilya na labis ang puot sa mga suspect. Marinig dito sa Dasam, humihingi ng awa ang asawa ko sa kanila na tama na po. Walang ginawa nila. Sinaksak pa rin nila na sinaksak. Hinanap pa rin nila yung puso. Kasi hindi sila tao eh. Mga hayop sila. Sinaniban sila ng demonyo. Nanawalan kami ng pati di pamilya dahil sininawa nila. Nagpasalamat naman sila sa lahat ng tumulong para makita ang labi ng kanilang padre de pamilya. Salamat po sa pagtulong po sa amin. Sa inyong mga media po, hindi po namin matuntun ko sa probinsya ng asawa ko. Maraming salamat sa tulong po ninyo lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa pagpapatuloy ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero, 2 bag ang iniahon ng mga diver mula sa Taal Lake. Ang mga buto naman sa sako na natagpuan kahapon, posibleng isailalim sa DNA test kung mapatunayang buto ito ng tao. Saksi, si Rafi Tima. Hindi kalayuan mula sa Pampang, 2 bag ang iniahon ng mga diver ng Philippine Coast Guard mula sa ilalim ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Sa kuha ng aking drone, makikita ang mga pulang bag. Ipinasa ang mga ito sa mga kawani ng PNP SOCO o Scene of the Crime Operatives at isinilid sa mga cadaver bag. Hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad kung ano ang laman ng 2 bag. Ikalawang araw na ito ng operasyon sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. May description ng divers natin sa bottom. Halos 1 meter lang yung visibility. So, kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaaring mag-disintegrate dun sa or magutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Habang isinasagawa ang retrieval operation, ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nasa Pampang. Ang ilan sa kanila, nagsindi ng kandila. It's a mixed emotion, excited, at the same time nalulungkot. Merong kaba, pero ganun pa man, we are very happy. At least finally, lahat ng sinasabi ni Don Patidongan ay totoo. Bago ang 2 bag, may isang sako ng na-recover kahapon. Base sa pahayag ng Department of Justice, naglalaman ito ng 6 mga sunog na buto ng tao. Pero isa sa ilalim pa ito sa forensic examination para malaman kung buto nga ba ito ng tao. Ayon sa DOJ, kung lalabas na buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake, ikukumpara ang DNA nito sa mga DNA sample na sinimulan ng kunin mula sa mga kaanak ng missing sabungero. This will be subjected to a DNA test. The DNA matching is actually underway. Kumbaga, ang gagawin po natin, kukunan natin ng DNA samples ang mga kamag-anak ng mga nawawala. At ima-match ho natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi naman daw mag-match ang DNA, iimbestigahan pa rin kung panibagong kaso ito ng pagpatay. Sabi rin ng DOJ, kukonsultahin nila ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Nakipag-ugnayan ang GMA Integrated News kay Fortun at pinadala ang larawan ng unang naiahon ng mga buto. Base raw sa mga litrato, mahirap daw maglabas ng konklusyon. Definitely, you cannot do a thorough investigation including an examination on site. Dadalhin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Sa akin yan, pa-x-ray ko, to be sure. Kung mapapatunayan sa tao raw ang mga buto, sabi ni Fortun, isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano yan? Disarticulated, dismembered, remains, skeletal remains na ba or parts na siniksik mo sa sako. Between burning and burak, I would prefer burak kasi mahuhugasan yung buto, kung buto nga yan. Kasi kung burning yan, medyo lumalabo ang DNA testing. Handa raw si Fortun na tumulong sa otoridad. Panawagan niya sa nagsasagawa ng retrieval operations maging maingat sa pagbubukas ng mga pinaglagyan sa mga buto.
Ayon sa DOJ, bukod kay Julie Dondon Patidongan, meron pa silang ilang informante na nagtuturo kung saan maghahanap ang Philippine Coast Guard. There are other locals that have given similar information dahil lumutang nga po itong si whistleblower. Biglang nagsilabasan din dun sa local area. Merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako. Pinagtutulungan daw ng PNP CIDG at NBI ang investigasyon. May prosecutor din sa lugar para sa mabilis at maingat na investigasyon. Magpapatuloy ang search and retrieval operation ng Coast Guard sa lugar kung saan nakita ang mga bag. Maingat daw ang kanilang dive operation dahil malalim ang kanilang search area, maburak at napakalimitado ng visibility. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nanindigan si Julie Dondon Patidongan na may ebidensya siya laban kay PCSO Chairman at retired Judge Felix Reyes na inakusahan niyang naglakad umano ng kaso nila kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Hamon ni Patidongan kina Reyes at Charlie Atong ang magpa-lie detector test. Saksi, Cian Cruz. Matapos sabihin ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na si PCSO Chairman Felix Reyes ang tigaayos umano ng mga kaso ni Charlie Atong Ang, hinamon siya ng retiradong huwes na patunayan ang akusasyon at kung hindi ay manahimik na lamang siya. Ang tugon dito ni Patidongan, isa ring hamon. Hindi naman galing din sa bibig ko na siya ang tumutulong, galing din kay Mr. Atong Ang. Samunin ko kayo, dalawa kayo ni Mr. Atong Ang. Magpa-lie detector tayo. Yun lang masasabi ko sa kanila. Kung sino talaga sa amin ang nagsasalita ng totoo. Git ni Patidongan, may ebidensya siya laban kay Reyes pero hindi niya inilahad kung ano ito. Isa si Patidongan sa 6 na akusado sa kaso ng missing sabongero. Kwento niya, ang retiradong huwes umano ang naglakad ng kanilang kaso. Si Judge Felix na yan, siya na mismo ang naglakad niyan. Mga judge, kinakausap niya na yan. Kaya lahat alam ko dahil sa bibig rin ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Ngayon kaya kong patunayan, gugulatin ko sila. Wala rin daw ideya si Patidongan na aplikante pala para sa susunod na ombudsman ang retired judge. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Naang at Sherman Reyes ukol sa mga bagong pahayag ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Hindi lang sa presyo ng petrolyo, kundi pati sa singil sa kuryente, ramdam ang epekto ng tensyon sa Middle East. May nakaambang dagdag singil na Meralco ngayong buwan, habang posibleng may oil price hike naman sa susunod na linggo. Saksi, si Maki Pulido. Bumaba man o tumaas ang Meralco bill ni Josephine, pasakit pa rin daw ito sa budget. Mag-iikpit ka lang sa ibang bagay. Sa pagkain, doon ka na lang magbabawas. Pero ngayong Hulyo, lalo pa niyang kailangang maghigpit ng sinturon. 49 centavos kada kilowatt-hour ang dagdag singil ng Meralco. 98 pesos na dagdag yan sa bill kung 200 kilowatt-hour ang konsumo. Kapag 500 kilowatt-hour, 244 pesos ang dagdag. Suko na talaga. Surrender talaga kami. Wala naman talaga tayong choice kundi bayaran sila. Isa sa mga dahilan ng dagdag singil ang bahagyang pagtaas ng transmission charge dahil sa pagmahal ng bentahan sa reserve market. Pero ang pangunahing sanhi ang pagtaas ng generation charge. Nagmahal ang benta ng mga plantang pinagkukunan nila ng kuryente. Una, dahil bumabang halaga ng piso, at ikalawa, sumipa ang presyo ng krudo dahil sa gantihan ng pag-atake ng Israel at Iran. The biggest component of the power rate is always the generation charge. On the average, it's around 60% of the cost of the power rate, both households and businesses. Sa datos ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, mahigit 600 ang namatay noong Hunyo sa pinakahuling girian ng dalawang bansa na nagsimula nung umatake ang Israel sa military at nuclear facilities ng Iran para pigilan anilang Iran na makagawa ng nuclear weapon. Itinanggi naman niya ng Iran. Ang tensyon sa Middle East nagdulot ng big-time oil price hikes sa Pilipinas.
Umabot pa sa mahigit 5 piso kada litro ang kabuuang taas presyo sa diesel noong huling linggo ng Hunyo. Ngayon naman, ang tensyon sa Red Sea dahil sa mga pag-atake ng grupong Houthi sa mga barko ang isa sa nakikitang dahilan ng oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw na trading, tig-piso kada litro ang posibleng pagtaas sa diesel at kerosene. Nasa 50 sentimo kada litro naman sa gasolina. Isa pang nakikitang dahilan ng inaasahang mas mababang produksyon ng langis sa Amerika na bansang pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo. Parang baliwala rin tataas ng malaki. Bababa, maliit. Hindi naman namin nararamdaman, lalo na kami mga taxi. Dagdag na naman po yan sa gastos namin kasi mataas yung ngayon sa gas. So, syempre, adjust na naman tama sa budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Babiyahe pa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa isang official visit at para makipagpulong kay US President Donald Trump. At sa Malacanang, sa pagitan ito ng July 20 at 22, bagong ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo. Ayon naman kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kabilang sa inaasahang matatalakay sa pulong ng dalawang leader, ang Defense at Maritime Security Assistance ng Amerika sa Pilipinas, sa gitna ng pag-angkin ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Gayon din ang ipapataw na 20% tariff sa mga produktong ine-export ng Pilipinas sa Amerika simula August 1. May mga hinihingi impormasyon ang Korte Suprema sa Kamara kaugnay sa inihahing petisyon ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa impeachment complaint laban sa kanya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos nito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto rin malaman ng kataas-taasang hukuman ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang 3 reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Korte Suprema kahapon at nabasa na ito ng ilang House impeachment prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhing may isusumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. Nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad transmit ang unang 3 impeachment complaints, sagot niya, hindi kasi nga nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba, na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-i-endorse. They requested me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required 1/3, 1/5 House members. Ayon sa Secretary General ng Kamara, walang nilabag na rules of impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Kasi nga, under our rules kasi, yung impeachment complaint will stay with the office of the SecGen and then will be referred at the time na okay na. Wala naman kasing timeline din yung from the SecGen to the
speaker eh. Pero sir, nakalagay kasi doon immediately after nyo Kaya mag-verify. immediate, pero wala naman time yun. Parang yung sa forthwith yan, di ba? Sa forthwith, wala rin timeline dun eh. Trial shall proceed forthwith, wala rin timeline. So it's up to the interpretation of the official concern. Pero bukod sa mga ito, nais ding malaman ng Korte Suprema kung sino ang nagbalangkas ng Articles of Impeachment na trinansmit sa Senado, kung naipakalat muna ito sa mga kongresista at kung nabigyan sila ng panahon para basahin ang mga charges at ebidensya bago nila ito susugan. Ang utos ng Korte Suprema ay tugon sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na kumekwestiyon sa ika-4 na impeachment complaint. Ayon sa isang kongresistang pumirma sa Articles of Impeachment, kabisado ng maraming kongresista ang Articles of Impeachment dahil galing yon sa mga pagdinig na kanilang isinagawa. Nabigyan din anya sila ng sapat na panahon para pag-aralan ng reklamo. Alam ko yung nilalaman ng impeachment because we were the ones that actually investigated that. Sa akin, sapat naman yung time na ginawa eh. Sa akin, napag-aralang mabuti naman ng prosecutor's team ang nilalaman ng impeachment case na yan. And the fourth impeachment complaint, binigay naman sa bawat congressman yan, the copy. Ayon naman sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, ihahanda na raw ng Senado ang tugon nito, bagamat karamihan anya na mga hinihinging impormasyon ng Korte Suprema ay konektado sa procedure sa Kamara. Kinumpirma rin ng Office of the Vice President na nakatanggap sila ng kopya ng notice mula sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Ipinag-utos ng PAGCOR ang agarang pagbabaklas ng mga billboard at iba pang uri ng patalastas na nagpo-promote ng online pasugalan. Pinatatanggal na rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga influencer ang content na nagpo-promote ng illegal online gambling. Saksi si JP Soriano. Hindi lang simpleng vlogging o paggawa ng content ang nauuso dahil ang ilang kilalang social media influencers nangihikaya o nagpo-promote din ng online gambling platforms. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, may natukoy silang mga influencer na nag-i-endorso ng illegal na online gambling sites. Several influencers and content creators promoting illegal gambling content have also been identified. May naabutan pa kami naglalay. Mensahe sa kanila ng CICC. Tanggalin nyo na ho. Take down nyo. Magkusa kayong i-take down yung mga na pinut up nyo with regards to promoting these illegal online activities. So, up to today, nakikiusap pa rin ako sa inyo. Starting next week ho, CICC will take action. Sa Lunes, kapag hindi pa raw tinanggal ng mga influencer at social media personality ang mga content kaugnay dito, sasadyain na raw sila ng CICC para mabigyan ng formal na abiso. Hindi pinangalanan ang mga natukoy na influencer, pero handa raw ang CICC, nakasuhan sila kung mapatunayang nilabag nila ang mga batas sa panghihikayat na tumaya sa iligal na online sugalan. Nakipag-ugnayan na raw ang CICC sa PNP at nananawagan sa BIR na silipin ang kinikita at kung nagbabayad ba ng buwis ang mga naturang influencer. Nauna nang sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, may mga iligal na online pasugalan na nag-ooperate sa labas ng bansa. Sa ngayon po, halos kumulang po 70 lang ang may lisensya. Ang tingin ko po, nasa daan po ang illegal. Ganun po karami. Ang tinatarget nila mga Filipino customer. Makikita mo, ang daming mga website ngayon na nakakalat tulad ng ilang na kinokopya yung mga pangalan ng mga IR natin. Ipinag-utos na rin ng PAGCOR ang agarang pagbabaklas ng mga billboard at iba pang uri ng patalastas na nagpo-promote ng online gambling, kabilang ang mga nakapaskil sa mga pampublikong sasakyan. Binigyan nila ng hanggang August 15 ang mga online gambling operator para makasunod. Kailangan din daw silang magsumite ng inventory ng lahat ng kanilang billboard simula July 16. Kabilang diyan ang laki, lokasyon, rental contract at permit ng mga ito. Kami po ay merong magiging signing ng memorandum of agreement
with the Ad Standards Council sa darating na ika-16 ng Hulyo, kung saan gusto namin mahigpitan po itong mga outdoor advertising natin. Gayon din po yung advertising natin sa primetime TV. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Hinimok ni Senator Alan Peter Cayetano ang gobyerno na hilingin ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang sagot ng Malacanang sa pagsaksi ni Mark Salazar. Sa inihaing resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hinihimok ang gobyerno na hingin sa International Criminal Court na bigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari daw itong house arrest o iba pang arrangement sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague. Ayon pa sa resolusyon, makagaganda sa kalusugan ng may edad na si Duterte kung may makakasalamuha siyang pamilya at kaibigan. Dagdag nito, dapat tratuhing inosente si Duterte hanggang hindi napapatunayang guilty. Reaksyon ng Malacanang dito? Kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. May inihain ng petisyon sa ICC ang mga abogado ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Hindi Senado ang magtatakda o magpropose ng ganitong conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad ang Philippine government or even the Senate of the Philippines dun sa kaso ni Duterte sa ICC. Kaya ang tingin ko, maaaring mabaliwala ito maliban kung lalapit siya sa defense para ipanukala itong ganitong mga kondisyones. May bigat man legal o wala ang resolusyon ni Cayetano, kabado raw ang pamilya ng EJK victims tuwing napapag-usapan ng interim release. Alam naman natin na maraming supporter pa rin ang dating Pangulong Duterte at ang resolusyon nito ay magbibigay ng senyales na para bang wala siyang pananagutan doon sa mga naganap na mga pagpaslang. Kung pinagmamalasakitan nila ni Cayetano si Duterte, sana ganun din sa mga mahihirap na pamilyang biktima ng extrajudicial killings. Marami pong mga pamilya ng biktima, mga ano po namin, mga nanay, mga lola, namatay na po sa pagkakasakit at sa kanilang pagpanaw, hindi nila nabanaagan yung hustisya. Kaya po yung ganitong resolusyon ay napaka-isang panig. Hinihingi pa namin ang tugon ni Senador Cayetano dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa pagtatapos ng kanyang tour of duty sa Pilipinas, bumisita si Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus sa GMA Network. Kasama sa mga sumalubong kay Ambassador Flus, sina GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., GMA Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at GMA Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angela Javier Cruz. Sa isang panayam, sinabi ni Flus na hindi siya naniniwalang may Israel connection ang barkong Magic Seas na pinalubog ng grupong Houthi sa Red Sea dahil dumaong daw sa Israel. Pero malinaw daw na isa itong terrorist attack. Nangyari ang pag-atake sa gitna ng binubuong ceasefire at hostage deal sa Gaza sa pagitan ng Israel at grupong Hamas at kasabay din ng pulong ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Amerika. I really hope and pray that the seafarers that are still missing will be found safe and sound. Inaasahang magtutuloy-tuloy ngayong weekend ang mga pag-ulan dulot ng habagat. At base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa Palawan, pati na sa western sections ng Visayas at Mindanao bukas ng umaga. Sa hapon, mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya sa northern at central Luzon, gayon din sa Visayas lalo na sa western at central portions at halos buong Mindanao. Bagyang mababawasan ang ulan pagdating ng linggo ng umaga. Pero sa hapon, may tsansa ulit ng ulan sa halos buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, may tsansa rin magka-thunderstorms sa ilang lungsod lalo na sa hapon o gabi.
Mula sa 3 LPA, isa na lang ang natitira at ito po yung dating bagyong Bising na nandyan pa rin sa bahagi ng China. Inaasang hihina rin yan at malulusaw. At yung isa pa pong LPA sa may bandang itaas ng PAR, nawala na po o nag-dissipate. Habang yung LPA naman sa silangan ng Extreme Northern Luzon, lumakas at isa ng bagyo. Mabagal po itong kumikilos pakanluran pero ayon po sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR. Mararamdaman pa rin ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng bansa. At isang bagong LPA naman na posible mabuo sa Pacific Ocean. Posible po yang pumasok sa PAR. Habang lumalapit, may tsansa itong maging bagyo. Mga usaping pangkaragatan at ekonomiyang pantubig ang tinalakay sa inilunsad na Ocean Centers Initiative sa Makati. Sa panguna ng Global Compact Network Philippines, opisyal na sinimula ng pagtitipon kasunod ng paglunsad ng UN Ocean Conference sa France. Layo ng inisyatibong ito na pag-isahin ang mga pinuno mula sa industriya ng shipping, finance, renewable energy at ng gobyerno para sa mas ligtas at likas-kayang ekonomiyang pantubig. Isang Pilipinas sa 7 bansa kung saan binuo ang Ocean Centers para tugunan ang mga hamon sa kaligtasan sa karagatan sa bawat rehiyon. Sa gitna ng basang daan, dumulas ang puting kotseng yan saka ito sumalpok sa modern jeepney sa Oton, Iloilo. At sa lakas ng impact, tumilapon mula sa kanilang inuupuan ang ilang pasahero. Nabasag ang windshield ng modern jeepney. Patay ang 21 anyos na driver ng kotse. At base sa investigasyon ng Oton Police, naagaw ng linya ang kotse saka sumalpok sa modern jeepney. Ayon sa General Manager ng kooperatiba, nanindigan ang kanilang driver na wala siyang kasalanan at sinubukan pa raw iwasan ang kotse. May nilinaw po si Barbie Fortesa kaugnay ng ugnayan nila na aktor na si Jameson Blake. Hot topic kasi kamakailan ang mga litrato at video ni Barbie at Jameson sa isang running event. Nagkasama kami sa pelikula. Itong recent run namin, siya naman yung nag-invite. Just like how my other runner friends invite me to run. So it's pretty, yun lang talaga yun. And we are not together. Inamin naman ni Barbie na naging mas close sila ni David Licauco. Nagbigay din siya ng reaksyon sa encounter nila ng ex-boyfriend na si Jack Roberto sa 75th anniversary event ng GMA. Since there was a photo that came out, I think I don't have to discuss it any further. Yeah, kasi may photo naman na lumabas. Pero that's just about it? Yes, oo. Sorry, let me rephrase na lang. I don't want to discuss it any further. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.